Hello mga mahal kong viewers, mga katililing. Saan man kayo sa ating mundo, North or South, East or West, Madam Orasyon at your service. Kung natagpuan mo ang videong ito, hindi ito aksidente. May isang bagay na nakatakdang makaabot sa iyo ngayon. Ito ay timeless reading na ibig sabihin ay hindi mahalaga kung kailan ka nanonood. Kung nandito ka ngayon, ang mensahe ay para sa iyo. I'm asking the universe for clarity, honesty, and gentle guidance para sa sinumang nanonood sa videong ito. Yan. Let's shuffle the cards. Kumusta kayo ngayon mga katililing? How is your day? Pakisulat sa comment kung anong ginagawa ninyo ngayon habang nanonood or nakikinig sa aking video. Okay. Tingnan natin kung ano ang nasasagap natin na energy ngayon. Okay, ito yung first card. Six of Swords. We have Six of Swords. Next, we have Queen of Swords. Parang mga espada tayo ngayon. Espada. Interesting. Then next we have Three of Wands. Okay. Ito yung maganda. Ace of Pentacles. We have Page of Pentacles sa weakness. Uy. Ba't ganun? Okay. We have Ten of Cups. Ito maganda yung Ten of Cups. Ten of Cups. We have the High Priestess. Maganda rin. Ace of Cups. And the Fool. Lumabas na naman si the Fool. Okay, so ito yung mga lumabas ngayon, ha? Tingnan natin kung ano yung kayang mabasa ni Madam Orasyon. Dito muna tayo sa pinakaunang card. Ito yung tinatawag na Six of Swords. Pag 6, ang ibig sabihin nito, may improvement, may paglago. Yan eh. May reward or may healing or may suporta. Yan yung ibig sabihin ng number 6. Six of Swords. So, dito sa card na ito, maaring nagtra-transition ka. Transitioning or changing. May pagbabago. Pero patungo sa improvement. Sa kabutihan. Improvement or development na pag-transition. Hindi yung paurong. Okay? So, parang paano siya? Pataas, hindi pababa yung yung pag-develop niya. Progress. Yan. Or ibig sabihin din nito, meron kang travel, may travel na nakikita. Or may moving on, may ganyan, nagmo-move on ka sa isang bagay. So, ito yung sa kasalukuyan ninyo. Merong pag-move on or I think yung ko talaga nasasagap dito yung transitioning ka. Maaring may mga pinagdadaanan ka na naisip mo na kailangan mo nang magbago. Parang ganyan. Pareho ba sa butterfly? 'Di ba yung butterfly? Yung metamorphosis, 'di ba?
sa science. Parang sa simula uod ka pa lang, 'di ba? Uod. Ayan. Tapos after a while, 'di ba? Natutulog yung yung uod sa dahon. Kain ng kain lang yung uod. Ganyan, kain ng kain para lumakas tapos lumaki, 'di ba? Lumalaki yung uod hanggang sa na siya, na-reach na niya yung niya, yung as in na siya, ang tawag dun, matambok. Malaki na siya. So matutulog na siya, 'di ba? Tapos ayun, gagawa siya ng parang bahay niya. O matutulog siya dun ng ilang araw. O after that, lalabas siya na butterfly. Parang gano'n, nagtra-transition. Yan yung ibig sabihin dito, ha? Nagtra-transition ka. Yan, ha? Yan yung parang depende sa sitwasyon mo kung ano yung pagtra-transition mo. Pwede sa sa sarili mo. Yan, mostly sa sarili ito. Yung iba nagpapa-makeover, 'di ba? Yung iba nagpapatangos ng ilong, for example, enhancement, nagpapa-enhancement, nagpapa-sexy, nagpapaganda, nagpapagwapo, mas lalo. Basta papunta sa kagandahan, mas sa kabutihan, kagandahan, basta improvement siya. Yan yung ibig sabihin dito sa Six of Swords. So, maganda yung card. Very good, very good. O, dito tayo sa next, yung past. Swords din siya. So, dito naman, yung Queen of Swords. Bakit Queen of Swords yung past mo? Tingnan natin. Pag Queen of Swords, meaning niyan, meron kang clear yung mo, yung mind mo, yung thinking mo, klarado. Maganda yung takbo ng isip mo, yung mindset mo. Alam mo yung totoo or totoo ka sa sarili mo, yung pagiging totoo. Siguro, yun nga, connected ito dito. Kaya napagdesisyonan mo na mag-transition kasi gusto mong maging totoo sa sarili mo. 'Di ba? Maraming mga pinagdadaanan ngayon, yung mga alam mo na, yung mga katulad sa mga mga LGBTQ, ganyan, nagtra-transition sila, 'di ba? Na parang yung katawan nila pang lalaki pero feeling nila babae sila, ganyan. So gusto nilang mag-transition. 'Di ba? You accept na lang the reality, kung ano talaga yung realidad ninyo para sa inyo, kung anong reality ninyo, kung ano yung totoo or truth para sa inyo. Yun, fina-follow ninyo yung heart ninyo. Ayan, to follow one's heart. Yan yung ibig sabihin dito sa past. Kaya dito nagdadaan na kayo ngayon ng transition dahil dito napag-isipan na ninyo, napag-desisyonan na ninyo na gawin ito. So yun, dito yung Queen of Swords. So parang sigurado na kayo sa pagtra-transition ninyo. Hindi na kayo nagdadalawang isip. Yun. Maaari din sa trabaho, napagdesisyonan mo na ayoko na yung career na ito. Gusto ko nang yung iba kasi, for example, maganda yung trabaho nila and then hindi sila masaya. So, napagdesisyonan nila na, magmamadre na lang ako or mag-ano na lang ako sa simbahan, magsiserve ako sa simbahan, magiging na lang ako, magpapatuloy ako sa priesthood, magpapari ako. Parang may calling ba? Yun, parang ganon. May calling sa'yo. Yan. Yung nakikita ko na ngayon, energy. Very positive din yan. Very nice. Kasi para yan patungo sa kabutihan, sa kagandahan, sa progress mo bilang isang tao. Development. Yan. So, maganda. Okay? Dito naman sa future. Nandito, number 3. 3 of Wands. Meaning sa number 3 kasi, merong growth. Yun na, may growth, diba? May expansion, may growth, creativity. Yan. Yan yung number 3. Meron ka ring pwedeng connections. Meron kang collaboration sa iba. Siguro meron kang mga kakilala na pagdadaanan yung similar sa'yo na sitwasyon. So yun, may mamimit ka na mga tao na nagdadaan din ng transition katulad mo. Ganyan.
Parang ganon, yung nakikita ko. Okay? Basta depende kung ano yung sitwasyon mo sa ngayon. Okay? So, yun. Oh, let's continue dito sa strength. Yung strength ninyo, ito yung Ace of Pentacles. Ace of Pentacles, ibig sabihin kasi ng Ace, merong new beginnings. Yan. May new beginnings, may new energy, meron siyang new opportunity. Or parang nagtatanim ka dito ng isang, kahit anong gusto mong itanim. Parang nagsisimula ka sa isang bagay. Siguro yun nga, di ba nagtra-transition ka dito? Oh, so nagsa-start ka sa something new, di ba? Something, you start with something new. The new you. Sabi pa, from caterpillar to butterfly, di ba? So yan, very nice, very positive yung mo dito. Strength card mo, Ace of Pentacles. You are very open sa sa pagtra-transition mo o sa mga bagong oportunidad na dadating sa iyo. You are welcoming it. Open, with open heart and mind and soul and body. Lahat na. Ha? Yun. Okay. Dito tayo sa weakness mo naman. Okay. Yung sa weakness mo naman, ito yung Page of Pentacles. Bakit Page of Pentacles ito? So, ibig sabihin kasi ng Page of Pentacles, ibig sabihin nito, nag-aaral ka. Parang, ka pa lang dito, parang estudyante ka dito. Parang nag-aaral, you're learning the truth, ganyan. Or basta you're learning something, especially about money, about health. Kasi earth ito yung Pentacles earth sign yan Pag earth sign, ibig sabihin yan, it's either wealth or health. Anything material things. Like yung body natin, yung katawan. Yun. Included yan dito sa Pentacles. So, you are learning. O, diba? Yan. So, connected din yan. Pero, ang problema kasi dito, nasa weakness mo ito. So, siguro, naninibago ka pa sa pagtra-transition mo. Hindi ka pa sanay. Diba? For example, yung iba, parang, siguro, minsan nafe-feel nila na may regret. Siguro, baka nagre-regret ako sa, pagtra-transition ko. Hindi ko na lang to ipagpapatuloy siguro. Babalik na lang ako sa dating ako. Yan yung minsan parang nagdadalawang isip ka minsan dito. Parang hindi ka sigurado kung tama yung ginagawa mo o tama yung napagdesisyonan mo dito. O yan. Yan yung sa weakness mo. Kaya, wag mong isipin ito kasi lang to ito lang yung makakasira sa mga plano mo. Sa mga desisyon mo. Yan. So, ito yung parang nag-block sa'yo. Ito. Medyo may fear. May takot ka dito na maaaring siguro nagkamali ka. Mali yung pagdesisyon mo na magtra-transition ka. For example, yan, ha? Let's say, magre-resign na ako kasi gusto ko mag-serve na lang ako sa church. For example, ganyan. Parang nagdadalawang isip ka minsan. Lalo na sa kasalukuyan. Kasi ito nga nandito sa weakness mo. Huwag mo itong i-focus. Go ka lang basta ang advice ng card, you follow your heart. Ha? Follow your heart. Always follow your heart and your happiness. Para maging kontento ka. You will reach contentment. Diba? Kasi marami yan Marami kang pera, may magandang career, pero hindi ka masaya, 'di ba? Maraming ganyan. Na very successful na sa buhay, pero hindi pa rin masaya. So, kailangan you follow your heart. Okay? Not your mind. Around this time, kasi yung card nandito, follow your heart. Okay? Well, let's go. Dito na tayo sa next.
Sa next na tayo. Dito tayo sa, ito, connected din ito dito sa wealth mo. Wealth, health, earth energy dito kasi. So, yung nandito, 10 of Cups. Super ganda ng card, oh. May ano siya, family gatherings, wish fulfillment. O yan, yung mga wishes mo na fulfill, may rainbow. May harmony, especially sa community mo, sa mga taong nakakasalamuhan mo, sa mga grupo mo or kaibigan, group of friends, peers, pwede sa family. Basta yung people that surrounds you, may ano siya, may harmony, may happiness. O tingnan mo, may fulfillment siya. Mostly sa ano to, emotion kasi cups. Okay? So, since happy ka, happy ang lahat, o, di ba? O, napre-prevent yung pagkakaroon ng stress. Di ba? Yung stress nakakakos yan ng sakit-sakit sa katawan. Nagkakasakit tayo after a while pag masyado tayong stress, hindi tayo makatulog. Lahat na, mali yung pagdidesisyon natin. Kasi yun nga, di ba? So, ito, opposite, maganda ito. Very nice. Lahat ay masaya. Ayan, oh. Very nice yung card. Very nice. O, dito tayo sa next. Ito naman sa mindset mo ngayon. Ayan, malakas nga yung mindset mo eh. Ayan kasi ito, connected to dito sa Queen of Swords. Ayan dalawa na sila dito. The High Priestess. High Priestess, malakas yung intuition mo. Yan. Ayan gamitin mo yung intuition mo. Yung instinct mo. Diba? Pakiramdaman mo. Malakas ang pakiramdam mo. So, yun ang i-apply mo sa ngayon. Ha? Yan. High Priestess. Very nice card also. Ang gaganda ng cards actually. Tapos dito pa, yung ano mo dito naman, yung drive mo. Meron kang Ace of Cups. Ganun din. Maganda. May pagsisimula din. Dalawa yung ace mo. May Ace of Pentacles, may Ace of Cups. Ito may pagsisimula dito parang may new beginnings when it comes to relationship. Siguro may mamimit ka na mga bagong tao sa buhay mo na magiging masaya ka. Yan, Ace of Cups. It means new feelings. Siguro you will be more happier. After mo mag-transition, you will be more happier sa mga choices mo na nagpaganda ka. For example, nagpatangos ka ng ilong. Ayan. Example lang, nagpa-enhance ka. Yung resulta niya super ganda. You are very contented and happy. And you meet more people kasi mas nagiging confident ka. More confident, diba? Yan. Maganda. So, continue ka lang kung ano yung nakaka-happy sa'yo. As long na wala kang inaapakan na tao, okay? Na malaki yung respeto mo sa iba. Basta wala kang nasasaktan sa mga desisyon mo, go. Yun. Walang problema dyan. And the last one, we have here the Fool. Ano yung Fool? Sandali, nakalimutan ko na. Earth, ito yung Earth, Air, Fire, Water. Ito water yung feelings mo din to. Feelings. Sa feelings ito kasi to dito, water element. Water element siya. So, ito yung the Fool. Ayan yung the Fool. Parang katulad ka yata sa Fool. Na, unwilling to learn more, new things. Yan yung si Fool. Parang adventurous. Very adventurous, very curious. Yan si Fool. So, this time you are very curious. Gusto mo nag-take ng adventure. Ewan ko kung anong type na adventure yung gusto mo. Basta parang ganyan. But at the same time, you are also innocent. Parang yung mga bagay yan na gusto mong matutunan. Yung mga pagbabago na nangyayari sa'yo sa ngayon. Yung hindi mo pa talaga alam, hindi mo pa kabisado. You are learning. At the same time, enjoying it. Pero yun nga, may warning yan si Fool. You should be very careful din, ha? Huwag dire-diretso lagi. Kasi may bangin, may bangin. So you watch out, baka mahulog ka. Pag mahulog ka na hindi ka handa,
goodbye. Mag-goodbye tayo nito. Ha? So, careful, careful. Okay? Yan yung sabi ni Fool. But this is a very nice card. Very nice, very nice. Okay? Oh, let's continue dito sa additional na message ni Universe. We have, sandali, ulitin natin. Parang, ano to eh. Hindi maganda yung pagkakashuffle. Ulitin. Wala pa yon. Trial pa lang yun. Trial. Parang namali ang aking kamay. Sandali ha. Pasensya na. Ito na talaga. Final. Ayan. Intuition. O see? High Priestess. Intuition. The same card. It means the red flags you ignore now will come back to bite later. Ayan. So, ayan. The Fool. Be careful. Ha? I repeat, the red flags you ignore now will come back to bite later. So, be watchful, be careful. Yun nga. Careful lang talaga. And follow your intuition. Para tama ang mga decisions mo. Tama ang mga gagawin mo. So, that's it. And then, the last card. But before that, I will ask to comment, I claim it. Ayan. You write I claim it sa comment section. Kung nakaka-resonate kayo sa energy ngayon. Yan. Ito yung final. You make a question that answers yes or no. Again, make a question that answer yes or no. Ito yung sagot. The current energies are not leading in that direction at present. So, kung ano yung tanong ninyo, ulitin na lang ninyo sa susunod na reading. So, kung nag-resonate ang mensaheng ito, maaari ninyong i-like ang video. Makakatulong ito upang maabot ng video ito ang iba na maaaring nangangailangan nito. Feel free to subscribe if you'd like more timeless readings like this. Thank you for being here. Take care of yourself. Goodbye for now. Madam Oracion at your service.